Impormasyon na sasailalim sa operasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinawag na fake news ng Malacanang. Wala pong ganung balita na mabibigay po tayo dahil ngayon po ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. Dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-refer na sa House Justice Panel. House Majority Leader Sandro Marcos hindi makikialam sa impeachment ng kanyang ama. Dating Pangulong Rodrigo Duterte kayang sumailalim sa pre-trial proceeding ayon sa ICC. Confirmation of charges laban kay Digong itinakda sa February 23. MV Tricia Kirstine 3 lumubog sa Basilan. 18 patay, 24 nawawala. Pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itinuturing ng Malacanang na pag-atake sa administrasyon. Nakikita niyo po ba na ito ay isang pag-atake din sa administrasyon? In a way, yes. Dahil sabi po natin, ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Department of Transportation sinuspinde ang buong passenger fleet ng Allison Shipping Line na may-ari ng lumubog na barko sa Basilan. Allison Shipping Line sangkot sa 32 maritime incidents simula 2019. The entire passenger fleet of Allison Shipping Company, they are now grounded. And Marina and Philippine Coast Guard, they have 10 days to conduct a maritime safety audit and risk compliance and also inspection. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iaapela ang fit to stand trial ruling ng International Criminal Court. Napag-usapan niyo ba ma'am yung desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1? Hindi, kasi bawal sa akin ang mag-discuss sa kanya tungkol sa kaso niya. Ang pinag-usapan namin ay yung mga aksidente sa dagat. Sospek sa pananambag sa alkalde ng Maguindanao del Sur, tukoy na ng PNP. Ang establish po natin ngayon na motibo initially po ay titingnan po. Ito po ay gun for hire na kung saan ginagamit ng alias Rap-Rap yung kanyang mga kamag-anak. PNP Police General Melencio Nartates Jr. isa ng ganap na 4-star general at formal nang itinalaga bilang ika-32 pinuno ng pambansang pulisya. As Chief, I will lead this organization in faithful service to the Constitution. I will enforce the rule of law without fear or favor. Professionalism, discipline, and integrity are not optional. They are expected. Pilipinas, wala pang naitatalang bagong kaso ng Nipah virus. Department of Health nakaalerto sa posibleng pagpasok ng sakit. Handa ang ating DOH para sa Nipah virus at iba pang sakit. Sa katunayan, hindi na bago itong Nipah virus sa atin. Paglalabas ng medical bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi na kailangan ayon sa Malacanang. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. National Police Commission Commissioner Rafael Calinisan, 2 beses umanong tinangkang suhulan kaugnay ng kaso ng missing sabungeros. Sinabi niya sa akin na tumawag nga si Atong Ang sa kanya. Pinakita pa niya sa akin yung cellphone niya. At yun nga, ang tanong ay baka daw pwedeng matulungan yung mga pulis niya. Yun yung exact quote. Sa lublob ko, grabe. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na tiniyak na nasa mabuting kalagayan na ang kanyang kalusugan. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. Pagkalat ng peking medical test results ni PBBM, dapat maimbestigahan ng National Bureau of Investigation ayon sa Malacanang. Dapat lang tignan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon, kalusugan ng Pangulong. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod nito.
Apela ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, hindi pinagbigyan ng Supreme Court na unang desisyon na nagdedeklarang unconstitutional ang articles of impeachment. Pinagtibay. The Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. Pagiging pata sa isasagawang pagtalakay sa reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak ng Kamara. That calls for our utmost independence and impartiality in appreciating, assessing, and hearing this impeachment complaint. Nasa 40 opisyal na nasa likod ng korupsyon sa bidding sa Bureau of Fire Protection, kakasuhan na ng DILG. Pero malapit na namin file ng cases yung Bids and Awards Committee ng BFP from 2005 to 2025. Nakita na namin yung system of bid rigging nila. And it involves it involves billions and billions of pesos. Tatlong opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Pampanga tinanggal sa pwesto dahil sa umano'y tangkang pangingikil. I want to send a very strong message sa buong bansa, sa lahat ng mga DPWH officials na one strike policy dito. Panukalang carpooling sa EDSA busway, hindi sinangayunan ng Department of Transportation. Kasi how will you distinguish colorum vehicles na nagpapabayad para magsakay at yung talaga nag-legitimate na nagka-carpooling? So, baka magamit ito at mauso para mangulorum na alam naman natin na ang colorum vehicle ay disadvantageous sa ating mga mananakay. 4 na biktima ng magkakahiwalay na hold-up ng 6 na pulis Maynila dumulog sa Napolcom. Hindi dapat pamarisan itong mga pulis na ito. Ang mga pulis natin ay maayos, magigiting, pero namamarkahan, nasisira ang reputasyon ng ating kapulisan dahil sa iilan ng bugok ng mga klaseng pulis na ito. So itong mga magnanakaw ng pulis na ito ay dismiss ng National Police Service. At Senate President Vicente Sotto III bukas na suportahan ang charter change matapos ang desisyon ng Supreme Court sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin pagka ganyan, ano?